Well, of course po, kailangan talagang ipakita ng Kongreso, and even the Supreme Court. Kasi ang point, wag na silang magdagdag na mga dagdag na rules and interpretations, ang House of Representatives, and even the Supreme Court, para lang maharang yung complaint at hindi mag-proceed. Kasi kung ang Kongreso, ang Korte Suprema, at even the Malacanang, sinasabi niya, kung sila ay naghahanap din ng magpapanagot sa lahat ng sangkot sa corruption, eh di ba, there's no other way, eh paanda rin itong paghihiring dito sa usapin ng mga reklamo. Otherwise, kung gagawin na naman nila yung katakot-takot na technicalities, no, gamit ang iba't ibang interpretation doon sa Supreme Court decision, lalo lang nilang ilalantad na ang Kongreso ay talagang tagapagtanggol ng mga magnanakaw sa gobyerno. Kasi alam niyo po, paano nila mapapasinungalingan na milyon-milyon hanggang bilyong piso yung nawala na pondo sa taong bayan pero walang mananagot. Samantalang merong mga ebidensya, paper trail na nagtuturo papunta very particular kay Sara Duterte. Iba pa po yung kay Bongbong Marcos, ano? Nakapag-file na rin tayo noong nakaraan, no? Na laban sa kanya. Pero back to Sara, ito po yung ito po. Kaya ang point dito, nananawagan tayo, challenge natin ang buong House of Representatives, kung talagang kayo ang sinasabi ninyo, kayo ay kinatawan ng taong bayan, immediately mag-proceed itong hearing na to. At dito ipagtanggol mismo ni Sara Duterte ang kanyang sarili na mali ang aligasyon sa kanya ng taong bayan. Sir Jerome, yung agam-agam ba? Kasi di ba nung nakalipas po na 19th Congress, we all know na umani ng majority votes na masampahan po ng file impeachment complaint si VP Sara. But then pagdating po ng Senate na nabaliktad no, yung sitwasyon na actually nakaka-overwhelm yung bilang na natanggap po nung pag-archive po nung impeachment sa mga senador po natin ngayon, Sir Jerome. Well, okay. Una, sa House muna. No? Dapat we challenge na yung mga pumirma in favor to impeach Sara Duterte sa 19th Congress, dapat pumirma silang lahat. Diba? Kasi walang rason para hindi sila magpumirma ulit ngayon. Otherwise, pag hindi sila pumirma ngayon, eh alam na. No? Pagdududahan, lalong lalaki yung duda na hindi sila totoong anti-corruption. Otherwise, worse, nakikinabang sila sa corruption, pinagtatanggol nila ang corruption. Okay? Second, sa Senado, the moment na matanggap nila ito, dahil dito, naobliga na yung House na sundin talaga yung Supreme Court decision, no? Dadaan ito sa process, sa hearing sa Committee on Justice, at for quite sometimes dapat sumagot doon yung mga respondent, Sara Duterte. The moment na ito ay malubos ng isang proseso at once natin transmit ito sa Senado, wala dapat maging rason ang Senado na hindi sila mag-convene at sa impeachment trial. Kasi dapat forthwith, no? Agad-agad, hindi House of Representatives ang nag-uutos sa kanila na forthwith agad-agad dinggin mag-convene sa impeachment court. Kung hindi, Constitution ang nag-uutos, at pag binabanggit natin ang Constitution, taong bayan ang nag-uutos sa Senado na immediately mag-convene para maging impeachment court at magdesisyon sila dito sa serious, no, aligasyon laban kay Sara Duterte.